Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Bilyonaryo News Channel. Interview ni Corina Sanchez kay DILG Secretary John Vic Remulla. So, anong reaksyon ni Secretary John Vic? Nako, grabe. Ano daw? Battle between corrupt versus clean government sa 2028. Battle daw between good and evil. So, sino ang good? Baka sila. Clean sila. Sino ang corrupt? Baka si BP Sara. Ito. Yeah, they're Announced officially threw her hat in the ring. yes. So, siya daw ay tatakbo. So, anong inyong reaction dito? It's her day. Let's araw na to eh. Diba? Let's let her have her day. And, Don't you think it's too early? she's the best judge of that. Hindi naman tayong pwede mahusga niyan eh. Tao rin naman sa dulo ang maghusga kung maagaw hindi. Pero it's her day. Let her bask in it. Diba? Let her celebrate it. Okay. So, what about the timing? I mean, right before the scheduled impeachment vote against her. Well, that will be her biggest argument. Kasi sasabihin niya, kaya lang ako ini-impeach dahil tatabo ako presidente. Then, that becomes the argument. Okay. So, a good political strategy in my opinion. Wow. She's doing it right. Pero sa politika kasi, hindi 1 plus 1. It's not a linear equation. Marami pang mangyayari dyan. And it's never perfect. So, it's 2.5 years away. So, matagal pa yan. Hindi ba natin masasabi? Malayo pa. So, Malayo do you pa. see a third force? I see a bipolar country. Only 2 poles. And I think it'll be a If one. greed does not get, or ambition does not get in the way. I think the people will rationalize it to a 1-on-1 fight. I think all players in this game gusto nila na the bigger tent wins. So meaning, ang tao pipili, ang inyong prediction, ang tao pipili between admin candidate and Duterte candidate or Duterte herself. Or more of good versus evil, corrupt versus clean. Ganon? I think so. I think that'll be the choice. Okay. Uh, So, hindi ko natatanungin sa inyo kung sino yung corrupt, sino yung clean. well, yeah, it's not. It's for the people to Okay. see. So, are you running for president? Oh, that's see. Sabi mo nga siya masyado maaga, tapos ako tatanong mo. Okay. Sabi mo, good political It's her day. strategy. Let her enjoy her day. You agree dun sa Have her day. Galing ni Corina Sanchez, ano? Kailan, bilib ako dito sa sagot ni Secretary John Vic. Maganda eh. Magandang pakinggan. Hindi katulad ng yung mga reaksyon ni na Dilima, ano to? Hontiveros, yung Makabayan Black, na sagutin niya muna ang mga paratang. Yung confidential man siya, bago siya may karapatang tumakbo, ganon. Sinampahan nyo na nga ng kaso, di talagang sasagutin niya dyan sa impeachment proceedings sa Kamara. Sasagutin niya talaga. Anong sabi? It's a bright political strategy yung pag-announce niya before i-deliberate yung impeachment complaint sa Kamara. Ina-acknowledge niya. Ulitin natin bright. Tama yun. Iyan ang tunay na kalaban. Purihin ang dapat purihin. Ulitin natin Don't you think it's too early? She's the best judge of that. Hindi naman tayong pwede mahusga niyan eh. Tao rin naman sa dulo ang maghusga kung maagaw hindi. Pero it's her day. Let her bask in it. Diba? Let her celebrate it. Okay. So, what about the timing? I mean, right before the scheduled impeachment vote against her. Well, that will be her biggest argument. Kasi sasabihin niya, kaya lang ako ini-impeach dahil tatabo ako presidente. Then, that becomes the argument. Okay. So, a good political strategy in my opinion. She's doing it. A good political strategy. At least nakita niya. Diba? Pati si Congressman Antonio Tino ng ACT Party List, sabi niya,
Pamumulitika lang yan. Gusto niyang takutin ang mga kongresista na boboto sa kanyang impeachment. And agree ako. Wala nang pinakamagandang timing na i-announce ni VP Sara ang kanyang kandidatura kundi ngayon. Ito na. Hindi pwedeng next year o ano. The best timing. Believe ako sa kanyang guts. Yung palaban siya eh. Binabato siya ng kung ano-ano. Pwede siyang maglaylo. Total, front runner naman ako eh. Sige lang, pabaya niya. Laylo. Saka na lang siya magano. Kailang hindi. Habang kasagsagan ng bati ko sa kanya, isasalang pa siya sa committee kung ano-ano. Nagsabi na siya, kakandidato ako. Sige. Sinong gustong kukontra sa akin? Magtuos tayo. Kakandidato ako. Ako ang pinakamalakas. Sige. Ano ngayon? Ikaw, congressman. Ito, direct message ito sa mga congressman. Sige. I-endorse mo ako. Kailang makakalaban mo ako. Ito ako, tatakbo. Sinong malakas na kandidato ang pwedeng tatalo sa akin? Sige nga, mag-isip ka. Ganon ang dating. Kaya wise move talaga itong ginawa ni VP Sara, and I salute, I admire Secretary Remulla for calling it a very wise political strategy. Basa lang tayo sa mga comments ha. Greg John Largo, inamin din niya na sila ang corrupt, hindi naman. Kaya ang labanan sa 28, corrupt versus clean government. Good and evil. So, taong bayan ang maghuhusga. Sounds like palusot ng mga kinakabahang kurakot. The good nag-announce na. So, when will the announcement of the evil? Sino ang good? Yung nag-announce, si VP Sara. That phrase while answering the question, sir, playing safe, naniid, baka lumipat ito. Wala silang kinakaba na. Actually, talagang sila ngayon, mga anti-Duterte, Marcos man o Dilawan, kinakabahan sila ngayon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talandig ng Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin ninyo ang video na ito. Nani ang nahatag na mo ngayro, so mag-atop na ni karon ang natagaan namo. So tanggalo na gyud ang mga sako. Mga pluro. Tanggalo na gyud. Ang mga hero lata na kayo. Tungod sa kadugayon na, so mga sako na lang gyud dayon ang gipang butang. Og karon humanag gyud og pag-atop, so maayo na gyud tan-awon, di nasama ganina nga mga sako ug mga yero nga daot. So karon maayo na gyud. Sa Ginoo nga ang salamat sa nagtabang nga tagaan gyud mig at mga top di namin maulanan, so especially salamat kayo sa Ginoo nga sa
suko sa Ginoo nga tao nga mutabang sa mga. So mura na daghang salamat. So salamat kaayo.